Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng tao ay nagnanais na maging matagumpay sa larangan ng buhay. Marami na nga kayong karunungan at kaalaman kung paano matatamo ang tinatawag na tagumpay. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung paano nagtagumpay ang isang Jesus doon sa krus, sa bundok na mga bungo. Ang layunin ng dakilang Ama sa tao ay magtagumpay. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ninanais ng Diyos na walang magiging mangmang. Ang lahat ay magiging malinis at ang lahat ay makakarating sa paanan ng dakilang Ama. Yan ang ninanais ng kaitasan na matamo ng tagumpay ng mga tao sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kabigatan sa buhay na ito. Subalit ang tao, aking na iniibig na mga kapatid, nakatutok ang kanilang mga isip, nakatutok ang kanilang mga pananaw sa tagumpay na dulot ng sanglibutan. Ito ngayon, marami ang nag-uunahan sapagkat ang tagumpay na dulot ng sanglibutan ay totoo nakapagbibigay kasiyahan at kaginhawahan ng isang laman. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakakaligtaan ng tao ang maliliit na ginagawa. Nakatotohanan ngang kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Ama. Subalit ang tao, aking may iniibig na mga kapatid, ito ay nakakaligtaan gampanan sapagkat namamayani pa rin ang kahinaan ng isang laman. Ano ang aking babanggitin sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito, aking mga iniibig na mga kapatid? Sa isang tahanan na kung saan kayo namumuhay na magkakasamang mag-anak, kung saan naroroon ang tinatawag nagpagkakaunawaan, nagmamahalan at nag-iibigan. Hindi ba tagumpayan, aking may iniibig na mga kapatid? Na dati-dati napupuot kayo sa inyong kapwa. Na dati-dati hindi kayo masunurin sa mga nakakatanda. Subalit sa inyong pag-aaral, sa loob ng paturuan ng diwa, natutunan ninyo ang paggalang at paggalang sa inyong kapwa.
Aking may iniibig na mga kapatid, anong ang magdadala ninyo sa kaitaasan kung dumating ang takda sa inyong buhay? Yun bagang tropeyo na hawak ng tao? Ibang karangalan ay magdadala niya sa kanyang pagdating ng kanyang takdang buhay sa kapatagang lupa. Aking may iniibig na mga kapatid, ang tanging magdadala ninyo kung ano ang ginawa ninyo sa mundong ibabaw. Ang tanging magdadala ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kung paano ninyo ginugol ang buhay ni Jeremiah sa kapatagang lupa. Kaya nga at aking mga iniibig na mga kapatid, ang maliliit na bagay, subalit mahalaga, sa harapan ng dakilang Panginoon, ay gampanan ninyo at gampanan ninyo ng buong puso't kaluluwa. Ang pagiging maunawain sa kanyang kapwa, ang pagiging maawain sa kanyang kapwa, ang magiging matulungin sa kanyang kapwa, aking may iniibig na mga kapatid, gampanan ninyo at gampanan ninyo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Subalit, kayo man sa inyong mga kalagayan ay hindi makakatakas sapagkat kayo man ay naghahangad sa buhay nito, sapagkat kayo man ay nahihirapan at nahirapan sa buhay nito na dulot ng pagsubok. Sa lagayan ninyong mga tao, natutunan ng kapagbibigay kabigatan sa inyong mga balikat. Subalit aking nga iniibig na mga kapatid, dili-diliin ninyo, unawain ninyo ang mga salita ng Diyos na lagi niyang ipinaririnig sa bawat isa sa inyo, sapagkat ang salita ng Diyos yan ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay tabak. Subalit nito, ipagwalang bahala ninyo, aking mainiibig na mga kapatid. Anong silbi ang iyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa? Kaya nga, hinahanap ng Diyos ang sinuang matalimahin sa kanyang mga iniibig. Hinahanap ng Diyos ang nagpatotoo ng kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Hinahanap ng Diyos ang isang ako na totoong gumaganap ng kanyang tungkulin at hindi nag-aalinlangan sa pananampalatayang ipinagkaloob sa kanya. Aking may iniibig na mga kapatid. Sa buhay na ito, kung saan ang sanglibutan ay mayaman sa tiisin ng buhay, huwag ninyong hanapin pa ang mga bagay-bagay na nakapagbibigay, paggugumihanan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Hanapin ninyo ang mga bagay na nakapagbibigay, kapayapaan ng isang ako, aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat ang sanglibutan ito ay nagsisilbing lason sa kaisipan ng mga tao at naroon pa rin nga ang hangarin na kailanman ang tao ay walang kabusugan sa kanyang sariling kaakuan. Subalit kayo, aking mainiibig ng mga kapatid, anong payo ng kaitasan? Masiyahan na kayo. At masiyahan na kayo kung ano ang inyong tinatangkilik sa buhay na yan. At yan inyong pagyamanin, aking nga iniibig ng mga kapatid. Pagyamanin ninyo kung saan angat ang inyong mga espiritu. Pagyamanin ninyo upang sa ganon, yan ang mga sisisilbing baon ninyo pagdating ng takda ng iyong buhay sa kapatagang lupa. O aking may iniibig na mga kapatid, dampa man ang inyong mga tahanan, salat man kayo sa yaman, kung naroon ang tinatawag na pag-ibig, paggalang, at pagsusunuran ng isang ako, aking may iniibig na mga kapatid, nagtagumpay na kayo at nagtagumpay na kayo sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, Kawikaan 17:1. Pakibasa. Unawain ng aking mainiibig na mga kapatid, sapagkat sa isang taong nagtatagumpay sa kanyang buhay, dito nag-aalala ang kaitaasan sapagkat nababago na ang kanyang prioridad.
Nababago na ang kanyang pananaw sa buhay at nakalimutan na niya na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Harinawa, aking na iniibig ng mga kapatid, kayo ay mga mag-aaral na matalimahin at masunurin sa utos ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na magsang managana at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Paalam. Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa na siyang inaasam-asam ng bawat isa. Magpuri kayo at magpasalamat at kayo'y nakarating ng malulhati at napayapa sa oras na ito. Mga minamahal na mga anak, huwag ninyong kalilibutan ang magpuri at magpasalamat sa kaitaasan upang kayo'y bigyan ng lakas at tibay ng katawan sa araw-araw. Nalalaman ninyo na ang Diyos ay iisa lamang ang nagbibigay ng maraming kabiyayahan sa inyong mga kalooban, sapagkat ang Diyos ay nananatili na buhay-buhay sa kanyang kinaroroonan, sapagkat kayong mga anak na mayroon ng katungkulan sa harapan ng Panginoon, huwag ninyong kalilimutan na ang lahat ng ito'y inaasam-asam ninyo kung paano ninyo tanggapin ang dakilang Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito'y nalalaman ng Diyos ang ginagawa ng bawat isa, sapagkat ang espiritismo ng katotohanan ay kayong mga anak na binibigyan ng pagkakataon upang inyong malaman ang lahat na ang dakilang Panginoon ay laging gumagabay sa inyong mga buhay sa araw-araw. Ang bawat isa nalalaman ng Panginoon kung paano ninyong ganapin at ang inyong mga tungkulin sa harap ng Panginoon. Dahil ito ay hindi biro-biro lamang, kundi ito ay makatotohanan sa inyong mga buhay. Binibigyan kayo ng lakas upang ito ay inyong malaman na kayo ay tunay na espiritismo ng Diyos. At ang lahat ng ito, namamalagi kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, namamalagi sa inyong mga puso't damdamin at kalooban upang inyong magampanan ang lahat ng inyong inaasam-asam sa buhay. Magpakatatag kayo at huwag ninyong pababayaan ng ningas ng banal na Espiritu Santo ay buhay. Huwag ninyong pababayaan ng lahat ng sinasabi ng banal na Espiritu ay hindi tunay. Ito ay magpapatutuo kayong lahat, hindi ang anak na nagsasalita sa inyong mga harapan. Sapagkat ako'y si Apostol Juan Bautista na nagsasalita sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Mamalagi kayo sa kabutihan, magpasalamat kayo at humingi ng kapatawaran sa kaitaasan upang ang lahat ng inyong inaasam-asam sa buhay ay inyong makamit. Lalong-lalo na sa mga kasalukuyan, mga minamahal kong mga anak.
na ang salita ng Diyos ay hindi ganun-ganun na lamang, kundi ito'y nagpapatibay sa inyong mga buhay sapagkat ang Espiritismo ay nagbibigay sa inyo ng kaalaman upang kayo'y manatili sa kaalaman, manatili kayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ito'y hindi ito gawa-gawa lamang, kundi binigyan kayo ng kaalaman upang mabuhay ng malakas, matibay at malayo sa lahat ng masama. Ang lahat ng ito'y huwag ninyong pababayaan na ang lahat na pinagkakaloob ng banal na Espiritu Santo ay kayo ang mananatili sa kanyang salita sa araw-araw. At ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay laging sumasa inyo. Kung ito'y inyong nalalaman na ang biyaya ng Diyos ay totoo at tunay at nagpapatibay sa inyong mga buhay. Nalalaman ba ninyo kung kayo ay naghihirap noong araw at kayo ay nanatili na ngayon sa kaginhawaan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Huwag ninyong pababayaan at mamalagi kayo sa kaginhawaan upang ang lahat ng inyong kahilingan sa kaitaasan ay ibababa sa inyo at ipagkakalob ng tunay na may lakas na kaalaman sa inyong mga buhay. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo na walang pagmamaliw sapagkat siya lamang ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kaalaman at buhay na walang hanggan. Paalam, ako si Apostol Juan Bautista. Ay Diyos sa inyong lahat. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, sa iba't bang uri ng pagkakataon na ang inyong mga buhay ay humaharap sa bawat karanasang kanyang dinaraanan. Katotohanan sa pamamagitan na mga karunungan niyong daladala. Dito makikita kung papaano haharapin ang bawat hamon na kung inyo itong tawagin. Subalit ang lahat mga iniibig na mga kapatid ay mga pag-aaral na inihaharap ng kaitaasan sa bawat isa. Upang sa pamamagitan nito'y tulad kayo ng isang taba na tunay na patatalasin. Kung tunay na inyong hahanapin at susundin ang kalooban ng dakilang Panginoon. Kayo na tinuturuan sa paaralan ng diwa, na binibigyan ng pagkakataon upang ito ay matanggap. Ng inyong mga diwa ay maturuan nyo ang inyong mga sarili na mabuksan sa iba't ibang uri ng pag-aaral. At naririto, kalinsabay ng mga bagay na ito ay tinuturuan. Ang isang pusong malikot, ang isang pusong punong-puno ng pag-aalala.
mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa. Tunay nagpupuno ang kaitaasan ng kanyang karunungan sa bawat isa. Subalit kung ang kanyang pananaw sa bahaging ito'y isa lamang, mga aralin. At hindi niya mapapagtunan ng pansin ang bahagi ng paggalaw ng kanyang damdamin. Tunay na magkakaroon ng kalituhan ang bawat isa. Sapagkat ang kanyang puso'y mahati sa mga bagay na kanyang nakasanayan ayon sa pamumuhay sa sanglibutang ito. At narito ang isang bahagi na ituturo sa bawat isa na kung papaanong mamuhay ang isang kaluluwa ayon sa galaw ng isang espiritu na dapat niyang tamuhin. Kaya't bagamat ang mga ito'y nagkakapare-pareho, sapagkat dumadaan sa lahat ng proseso at mga karanasan. Subalit kinakailangang unawain ng bawat isa, ano nga ba ang siyang tunay na tinuturo ng kaitaasan sa inyo? Na kayo ba'y mamuhay lagi na ng ayon sa laman? O bigyan nyo ng tunay na pagkakataon ang inyong mga sarili na tunay na dumanas ng isang pamumuhay ng ayon sa Espiritu. Na dito ay binibigyan ng daan at tunay na layunin ang pagpapaunlad ng bahaging yan. Kaya't mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, sikapin nga ng bawat isa ng kanyang pakikipag-ugnay sa dakilang Panginoon ay tunay niyang bigyan ng daan. Upang yoong mga lambong na naibalot ang inyong mga sarili sa inyong mga ako, tunay na magkaroon ng kaparaanan na ito ay unti-unting malinis sa pamamagitan ng isang katiyagaan, sa pamamagitan ng pagpapahinuhod ng inyong mga espiritu sa harapan ng dakilang Panginoon, na siyang dapat maganap sa bawat isa, na dapat na tunay na bigyan ng panahon ng bawat isa, na dapat niyang tunay na pinahalagahan ng bahagi ng kanyang espiritu, na kanyang tunay na nauunawan na ang kanyang paggalaw ay ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, na walang iba, na siya ay mamuhay at maging masunurin sa kautusan ng dakilang Panginoon. Subalit ang bahaging ito, mga iniibig na mga kapatid, kung hindi nga bubuksan ng isang ako, ang isang pag-aaral ayon dito, kung hindi niya tuluyang haharapin ang katotohanan ng bahaging ito, papaanong dadaloy? Yung isang malinis na tubig na siyang hinahangad ng bawat isa na kanyang matamo sa kanyang buhay. Unang-una yung kapayapaang lagi nang hinahanap ng bawat isa. Katamihikan ng buhay na kanyang hinahangad lagi na sa magulong mundong kanyang nakikitang ginagalawan. Subalit ano nga ba ang kaguluhang yan, mga iniibig na mga kapatid? Ano nga itong katahimikan at kapayapaang dapat na hinahangad ng bawat isa? Ito yung katahimikan
ng isang espiritu na bagamat gumagalaw ang sanglibutan ito ayon sa kanyang tungkulin. Kayo na narito na tinuturuan, inyong napag-uunawa ang karunungan na matagal na sa inyong inilalahad ng kaitaasan. Na kinakailangang isabuhay, na kinakailangang tanganan ng may katatagan, na narito na ipagtatanggol ng inyong mga sarili ang katotohanan yan, sapagkat ito ang nararapat. At ito ang tunay na magbibigay ng kalutasan sa bawat karamdaman ng isang espiritong tinataglay ng bawat isa. Kaya nga't hanggat hindi binibigay ng isang tao o ng isang mag-aaral ang kanyang buong kabuuan, ang pagsuko sa harapan ng dakilang Panginoon, ang tanggapin ng katotohanan sa bawat paggawa na dapat niyong gawin sa kanyang harapan. Katotohanan. Hindi matatamo ng bawat isa ang tunay na tubig na yan, sapagkat tunay mahahaluan ng mga maling kaisipan, maling paniniwala, na naroon ng naitanim sa inyong mga puso. Ito ang mga damo na siyang tumubo sa isang katauhan, sa walang kaalaman ng dahil sa kamangmangan. At ano ang kamangmangan na yan, mga iniibig na mga kapatid, bagamat nariyan ang karunungan. Subalit, hindi niya matutunan at di niya matanggap ang tunay na pagkakaiba na inihahandog ng dakilang Panginoon. Kaya't laging sa inyo ipinapaalala, siya sa atin yung lagi na ang inyong mga puso. Tingnan ang galaw ng inyong mga sarili. Kung ito bagay doon pa sa daan na dapat niyang tahakin. Gayon din ang bawat pag-aaral na kailangang ilaan ng bawat isa na sa panahon ng kanyang pakikitalaga tunay na magbigay siya ng panahon sa mahalagang panahong kanyang inaakala na kanyang daladala. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, harinawa minsan pa ang layunin ng dakilang Panginoon, ang lagi nang manaig sa inyong mga diwa, sa inyong mga damdamin, sa inyong mga kalooban. Na lagi na bigyan nyo ng kaparaanan ang inyong mga sarili sa bahaging yan. At kung ito nga ay inyo nang natatanggap, isabuhay. Bigyang kahalagahan sa inyong mga buhay. Ito ang bahagi na sa inyo'y aking iiwan. At harinawa ang bawat isa ay tunay na magtumulin sa kanyang pag-aaral upang makita ninyo na ang inyong mga sarili, ang bawat isa, ay tunay na kasangkapan na kinakailangang gamitin ng dakilang Panginoon. Na kung anumang bagay
na sa inyo ipinagkaloob. Katotohanan, ang lahat ng iyan ay pag-aari ng dakilang Panginoon. At ang bawat isa sa katotohanan ay isang alipin na kinakailangang sumunod sa kung ano man ang sa Kanya ay ipinag-uutos. Liwanagan niyo ang inyong mga espiritu, mga iniibig na mga kapatid. Dinisin niyo ang inyong mga puso. Huwag niyong panghinayangan ang panahon na inyong dapat ibigay alang-alang sa inyong mga espiritu. Ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan. At muli ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siyang aking iiwan sa bawat isa. Mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Espiritu. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan ang aking ibinabahagi sa mapalad na kaorasang ito mula ngayon at magpakailanman. Pagbati ng pag-ibig at kapayapaan ang ipinagkakaloob at ipinauuna sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang bahagi ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid ay puspos ng pagbibiyaya, puspos ng kapayapaan na hinahanap ng lahat at bawat isa. At ito nga ay pinagkakaloob sa bawat isa na naghahangad ng kapayapaan ayon sa hinihingi ng kaniyang Espiritu. Sapagkat ito ang katotohanan sa pag-aaral na ipinakikilala ng dakilang kaitaasan. Ng bawat isa ay lumalakad at nabubuhay ayon sa pagkakalikha ng kaniyang kaakuhan, nakawangis ng dakilang Panginoon sapagkat ito ang tunay na buhay. At ito ang nararapat na pinagsusumikapan ng lahat at bawat isa na maghari sa inyong mga harapan, sa inyong paglalakbay dito sa paturuan ng buhay. Kung ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid, ay nanatiling mga bulag, na hindi makita ang daanan na inilatag ng dakilang Panginoon, papaano kayo makauunawa ng pagbibiyaya na nagbubuhat sa dakilang Ama? Kung ang inyong mga espiritu ay nananatili sa kalagayan na kung saan ay nauuhaw sa kabila ng lahat ng mga salitang ipinagkakaloob ng kaitaasan, ay kanino nga ba nagkakaroon ng pagkukulang? Sapagkat ang kaitaasan o aking mga iniibig
kailanman ay hindi nagkulang sa lahat at bawat isa. Na kung ito ay inyong hiningi, ito ay pagkakaloob. Subalit ang paghingi ng bawat isa sa bawat dalangin na mumulo sa inyong mga bibig, sa inyong mga puso at kaisipan, ay katumbas ng isang pagtitiwala sa harapan ng dakilang Panginoon na handa nga ninyong bitawan ang lahat ng mga bagay na inyong pinaghirapan dito sa sanglibutan at humarap sa harapan ng dakilang Panginoon ng isang hubad, ng punong-puno ng kanyang pagpapala at kapuspusan, sapagkat anumang bagay na inyong pinagpaguran dito sa sanglibutan, kailanman hindi magiging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang katotohanan na lagi nang sinasabi at pinapaalala sa lahat at bawat isa. Subalit, o aking mga iniibig, na ang katotohanan ng bahagi ng inyong mga espiritu, kung ito ay hindi ninyo bubuhayin sa inyong mga sarili, kayo ay mananatili sa kalagayan na laging naghahanap, laging nagtatanong, at laging naghahangad ng isang uri ng kapayapaan na kailanman hindi mananatili sa inyong kalagayan. Ang tunay na kapayapaan ayon sa itinuturo ng dakilang Panginoon o aking mga iniibig ay ang kapayapaan ng inyong mga espiritu, na kung ano man ang paggalaw na mayroon ng sanglibutan, ang bawat isa sa inyo mula sa kaibuturan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban ay mananatiling payapa at hindi kailanman nagkakaroon ng paggalaw. At tunay nga na inyong mauunawaan at mabubuhay sa bawat isa sa inyo ang mga pagbibiyaya na tinataglay ng inyong mga espiritu. At ito ang bahagi na hinahanap ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kayo nga sa inyong kalagayan, o aking mga iniibig, ay tunay nga na ang bawat dalangin ay pinakikinggan ng kaitaasan. Subalit ang dalangin na sinasambit ng inyong mga labi ay hindi ang kinakailangan ng kaitaasan, subalit ang dalangin na sinasambit ng inyong mga espiritu, ang tunay na pinakikinggan ng dakilang Ama, sapagkat ito ang kanyang bahagi at ito ang kaniyang pakikinggan. Kung kaya nga sa bawat pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, ay lagi nang sinasabi na buhayin ng bawat isa ang bahagi ng dakilang Ama sa inyong mga kalagayan, na inyong painumin, na inyong sikapin na magkaroon ng pagkatuto at mayangat sa kamangmangan, sapagkat ang dakilang Panginoon ay pumarito upang hindi pawiin ang bawat kahirapan na nadarama ng inyong mga laman, kundi pawiin ang bawat kahirapan at pagnanais ng inyong mga espiritu na makawala sa kamangmangan o aking mga iniibig. Ito ang pag-ibig ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Ito ang katotohanan sa kaniyang pag-aaral na ipinakikilala sa lahat at bawat isa. At ang bawat isa na tunay na nakauunawa at nakaririnig ng mga bagay na ito ay inyong
lagi nang inaalalayan ng inyong mga sarili sa bawat pagsunod sa harapan ng dakilang Ama. At ang inyong pagpapatuloy ay lagi nang hinahanap at lagi nang pinagsusumikapan ang bawat pag-aaral na inilalatag sa lahat at bawat isa. Ang kalakasan ng kaitaasan ay pumaroon sa lahat at bawat isa. Naway kayo nga ay magpatuloy at magpatuloy ayon sa ninanais ng dakilang Ama, upang ang bawat isa ay tunay na maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Ito na lamang ang aking bahagi sa mapalad na orasang ito. Naway muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Ako ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang laging maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan nga ay patuloy na nagbibigay ng pag-aaral sa lahat at bawat isa, upang matunton ng isang mag-aaral ang landas patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Na bagamat sa inyong mga kalagayan, kayo na paririto, na may kaakibat na mga daladalahin nagmumula sa sanlibutan. Kayo'y unti-unting inaaralan, binibigyan ng isang uri ng pag-aaral na kung saan inyong mabibitawan ang mga bagay na daladala na nanggagaling sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kung inyong ang mapag-uunawaan na ang mga daladala na yan na nanggagaling sa sanlibutan, tunay nga kayong makaalpas sa mga bagay sa inyong kapaligiran. Sapagkat ito hindi nararapat sa kanyang harapan kung inyong inaari na kayo'y tumutupad ng kalooban ng dakilang Panginoon. Unti-unti nga ninyong alisin ang mga bagay na nanggagaling sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong paglalakbay, marami na nga kayong natututunan. At unti-unti na nga ninyong binibigyan ng iyong sarili na makadampot sa mga pag-aaral na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Ng mga kabatlayan na kung saan matyagang nagsisikap na magturo sa lahat at bawat isa. Lagi ngang ipinaalala sa bawat isa na ang kanilang kalagayan dito sa sanlibutan ay upang kanyang mapaunlad ang kanyang sariling ako sa larangan ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang katotohanan, maliwanag na katotohanan sa lahat at bawat isa, na kayo na paririto upang mabigyan nyo ng kasampatang pangangailangan ang inyong mga espiritu.
Naway sa inyong mga kaisipan, sa bawat pagganap ng inyong mga tungkulin, ang mga pagkakataon na pinagkakalob ng kaitaasan ay tunay nga ninyong mabigyan ng pansin upang hindi masayang. Ito ang kaparaanan ng isang ako, na kanyang matamo ang mga pangako ng dakilang Ama, upang nang sa gayon, ang inyong pakikipamuhay dito sa sandaigdigan ay hindi na nga kayo magkakaroon pa ng kahirapan. Sapagkat sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, inyong mauunawaan kung ano ang kalagayan ng isang mag-aaral dito sa sanlibutan. Na hindi kayo dinala ng dakilang Ama sa paturoang ito upang maglima yun. Bagkus, bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili upang nang sa gayon inyong matanto ang tunay na naisin ng dakilang Panginoon. Na kayo'y naparito upang buksan sa inyong mga sarili ang mga bagay at pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat ng mga mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, kung ito'y napapanahon, sa iba ang pag-aaral ayon sa Espiritu, ano naman ang napapanahon? Sa iba na kung hindi nga kayo dumuroon sa pagtuturo, pag-aaral ayon sa diwa, naiisip baga ninyo ang yung magiging kalagayan kung kayo hindi pumapasok doon sa pintuan na laging nakabukas sa lahat at bawat isa, lalo't higit ang mga nagnanasa na kanyang mapaunlad ang kanyang sarili sa larangan ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, malaon na kayong tinuturuan. Hindi pa baga ninyo nararaman na ang bawat bagay na inyong nakukuha dito sa sanlibutan ay nananatili dito lamang. Ito'y hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi baga kayo nagtatanong kung ano ang karapat-dapat sa kanyang harapan? Naway, ang katanungang yan ang magbibigay sa lahat at bawat isa sa kanyang sarili na kanyang mapag-isipan. At kung papaano ito magaganap, ang mga banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa lahat at bawat isa ng pagtuturo. Kung nahahanda ang inyong mga sarili sa pagtuturo ayon sa Espiritu, kayo nga'y magkaroon ng katyagaan, magkaroon ng pagtitiis, sapagkat ito na nga ang pagtitiis na may kabuluhan. Mga iniibig na mga kapatid, kung dumuroon ang bawat isa sa pag-aaral ayon sa Espiritu, nararapat lamang na ang lahat ng pag-aaral ay hindi nga ninyo makikita ng inyong mga mata. Subalit, ang pag-aaral na dumuroon sa kaitaasan
Kung inyo mapagtatagumpayan ang pag-aaral ayon sa Espiritu, unti-unti mabubuksan ang 5 kaakuhan o senses ng isang espiritu na kung saan ito inyong magagamit at kayo'y magkakaroon ng katagumpayan sa pag-aaral ng naaayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, hayagang ang inihahayag sa inyo ang mga katotohanan. Naway ang bawat isa ay magkaroon ng kanyang pag-iisip, ng kanyang kabuuan upang nang sa gayon ang inyong ang pagparito ay tunay ngang hindi masayang. Malao na nga kayong tinatawagan. Malao na nga kayong hinihintay ng dakilang Panginoon. Subalit, ang pag-aalinlangan at pagdududa ay nananatili sa aking mga minamahal na mga kapatid. Naway, ipagkalob nga ninyo ng kabuuan, ng may kabuuan ng inyong mga sarili sa pag-aaral upang ang sustansyang ibinababa ng kaitaasan ay matamo ng bawat isa sa inyo. Muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa mga makapangyarihang sa lahat, ang siyang maghari sa bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid, sa paturuan ng diwa, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Liwanag at ang kapayapaan. Muli ang sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Papuri sa Diyos at papuri sa lahat sa dakilang Ama. Ang lahat at bawat isa na nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Panginoon ay lagi na sa inyo nawa ang maghari at ang kapayapaan mula noon hanggang ngayon. Isang pagpuri nga ang lagi ng sinasambit sa bawat isa ng mga tagapagturo ng dakilang Panginoon, sapagkat ang kapurihan ng bawat isa o nagpupuri ay siya'y kalugod-lugod sa dakilang Panginoon. Marami nang lumipas na pag-aaral. Marami na kayong natutunan, napag-alaman
sa kaniyang mga tagapagturo. Kayo nga mga iniibig, na laging ang bawat isa ay kakitaan ng tunay na kung papaano ninyo tinatanggap ang mga tinuturo ng mga tagapagturo ng dakilang Panginoon. Sapagkat mga iniibig, kung nalalaman lang ng bawat isa ang kahalagahan ng bawat salita, isin sana ay walang nakakaroon ng pag-alinlangan ang bawat isa. Subalit nga mga iniibig, na tunay na sa bawat pagkakilala, sa bawat pagkaunawa, o saan man ang kaparaanan ay dumarating sa bawat isa na taglay ang karunungan ng buhay sa dakilang Panginoon. Kaya dito sa isang nasabing paaralan, kayo mga iniibig ay tunay na isa sa kanyang pinili. Hinirang, lalo na sa karamihan. Subalit mga iniibig, ang pagbarito ng mga tagapagturo ay tunay na nagbibigay gabay sa mga pag-aaral na kung saan ito ay inyong tinanggap din sa dakilang Panginoon. Mabuti ang isang walang nalalaman kaysa sa nakakaalam ng kanyang salita. Sapagkat mga iniibig, ang walang alam sa kanyang pagkaunawa ay hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Bagkus mga iniibig, tunay na ang salita na buhat sa kaitaasan ay siya nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkakilala sa bawat isa o pagkaunawa sa inyong kapwa. Na ang tunay ng salita ng Diyos ay pakipakinabang sa lahat ng tumatanggap ng kanyang salita. Kayo nga ay tinuring nasabing anak ng Diyos. Gaano ninyo ito binibigyan ng kahalagahan kapag ang salitang inyo'y naririnig ng mga tagapagturo. Ano ang dala-dalahin ng bawat isa? Ano ang pagkaunawa ng bawat isa? Ano ang pagkakilala ng bawat isa? Kung tunay nga ninyo itong tinatanggap ang kanyang mga salita na nagbibigay uhaw sa sinumang inyong
nakakausap. Dahil sa salita ay nakikilala nga tunay ng bawat isa ang salita ng Diyos. Maraming paaralan, maraming nag-aaral gamit ang salita ng Diyos. Subalit, may kaparaanan na kung papaano kinikilala ang Diyos ng mga pangalan, makapangyarihan. Kaya nga mga iniibig, sa patuloy na pag-aaral na ginagawa ng bawat isa, ay matanim sa inyong sarili na kung papaano ang pagparito ng bawat isa o pagkakilala ng inyong kaakuan sa pagkaunawa ng pagparito sa loob ng patuluhan ng Diyos. Muli, ang liwanag at ang kapayapaan ay lagi na sa inyo at pinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Ngayon at magpakailan pa man. Paalam sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay mag-aaral. Ayon sa sanlibutan, tunay nga, bahagi ng buhay ang maglaan ng panahon sa gawain na inuukol para sa isang dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay ang pananampalataya ng bawat isa na kung paano ang isang Kristo ay tunay nga na nagbibigay lagi ng pag-asa sa bawat isa. Ngunit, ang pag-aaral ay mayroong ibang-ibang kinagisnan ng bawat isa. Ngunit isa lamang ang turo ng kaitaasan. Ano nga ba ang nagpapahirap sa bawat mag-aaral? Sapagkat tunay nga nalalaman ng bawat mag-aaral na kung paano ang pagsisikap ng isang Kristo na may bahagi ang buhay upang nang sa ganon ang bawat isa ay maligtas sa bawat kalagayan. Ngunit mayroong mga kaluluwa na tunay nga na hindi pag-aanong naliliwanagan sa kanilang mamumuhay. Marami ang nagsisikap ayon sa laman na isinasantabi ang pag-aaral para sa Espiritu.
Ngunit kayo ay mulat sa pag-aaral sa Espiritu. Tunay nga, binibigyan niyo ng kahalagahan ang mga aral. Nasa inyo ibinababa upang nang sa ganon, ito ang maging tukod niyo sa buhay at kayo ay mamuhay ng mayroong pag-asa sa hinaharap. Oo, nandoon ang pagsumakit sa buhay. Nandoon kung papaano itinatayo ang isang Kristo sa iyong buhay upang ikaw ay magtagumpay. Sapagkat nalalaman mo, mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat sambahin ng buong puso. Na kung papaano sa kaparaanan, nasa iyo yung tinunting minumulat, ito ay yung ginagawa. Upang nang sa ganon, maging karapat-dapat sa mga gawaing kabanalan. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang buhay sa sanglibutan ay makaramdam ng paghihirap sa laman. Madarama mo ang bahagi ng sanlibutan. Ngunit ito ay isang pag-aaral na kung paano nakipagbaka ka ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat ikaw ay tunay nga na taga-taas at ikaw ay nagnanasang makabalik sa kaitaasan. Ngunit sa iyong pakikibaka, kinakailangan mo ang isang tagumpay na mula sa gabay ng dakilang Ama. Mga iniibig ko mga kapatid, huwag niyong pagbatigasin ang iyong puso nang dahil sa mga nakaraan ng buhay. Kung hindi harapin niyo ang buhay, nasa inyo'y binigay ng dakilang Panginoon, sapagkat tunay nga, nandoon ang kaligtasan sa pagsunod sa kanyang mga utos. Nandoon ang pagkatagumpay sa isang pag-aaral ayon sa Espiritu. Tunay nga, ang karunungan ay nasa inyo ng puso at isipan. Ano nga ang kailangan? Ang pagtitiis sa pangalan ng dakilang Ama. Mga iniibig ko mga kapatid, nalalaman niyo ang tagumpay ng isang kabanal-banalan. Ganyan din hahanapin sa bawat isa ang tagumpay sa pamamagitan ng mga gawa ng banal. Kayo ay nag-aaral upang nang sa ganon ay malinis ang inyong mga espiritu. Upang sa ganon, ang bawat isa ay makalaya sa tali ng sanlibutan at nandoon. Tunay nga, ang pag-aaral ay magiging masigla at maging kaiga-gaya sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, nakikibaka kayo hindi sa inyong kapwa, kundi sa inyong mga sarili kung paano itutuwid upang maging karapat-dapat sa dakilang Panginoon. Upang maging isang halimbawa na mag-aaral ng kataas-taasan na ito ay nagtatagumpay. Mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng kalooban nang dahil sa buhay sa laman. Kung hindi maging malakas ang inyong kalooban, maging matapang kayo sa pamamagitan ng mga aral na sa inyo ibinaba. Nasa inyo iniwan ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon kayo ay makasunod sa likuran ng dakilang Ama. Mga iniibig kong mga kapatid,
Walang dakila kung hindi isa ang nasa taas na nakaupo. Ito ay igalang nyo ng buong puso. Hindi sa pamamagitan lamang ng salita, kung hindi sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng pagkasakripisyo ng mga sangkap na sa inyo'y pinagkatiwala ng dakilang Panginoon nang upang na sa ganon ang mga biyaya ay mabuhay sa inyong pagkatao at ito ang magdala sa inyo sa kabanalan. Sapagkat sa paglilingkod, tunay nga, iisa ang layunin, ang dakilang Panginoon. Kaya't ganyan kayo, minahasda sa kaitaasan kung ano ang inyong kalooban, kung ano ang inyong mga dala. Mga iniibig kong mga kapatid, linisin ang bawat puso at isipan sa araw-araw, sa bawat sandali. Sa pagkagising pa lamang sa umaga, ay isa ang inyong layunin, ang makapaglingkod sa dakilang Panginoon kasama ng pamumuhay, ng kalinisan dito sa sanlibutan. Nang upang nang sa ganon, madaig ang anumang kadiliman na sa paligid at ang tagumpay ng dakilang Ama ang siyang maghari sa bawat isa. Ito naway maunawaan ng bawat mag-aaral nang upang nang sa ganon kayo na bilang isang tagataas, tunay nga na pagdating ng panahon na karapat-dapat ay magtagumpay din na inaasam ng isang dakilang Ama sa kanyang mga anak. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, kung paano ang isang mag-aaral ay nagsisikap na matuto, nagsisikap na maunawaan kung ano nga ba ang itinuturo ng kanyang guro upang sa gayon, sa pagiging mag-aaral, ay matawag na siya ay mayroong natutunan. At kung natuto na siya sa kanyang pinag-aaralan, naroon na ang paggawa. At sa paggawang iyon, na tunay nga na isang mag-aaral ay kakikitaan ng isang bagay na kanyang pinaghirapan at pinagsikapan, ay ganyan kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paanong sa haba ng panahon ay binuo nyo sa inyong mga sarili ang isang pananampalataya na mayroong isang Diyos na tunay nga na lumikha sa lahat ng may buhay at iisa lamang inyong pananaligan. At kung darating nga ang maraming pagsubok na tinatawag sa kapatagang lupang ito, ay naroon kayo at laging lalong magsisikap, lalong makikipag-aral, at lalong tutuklas ng maraming bagay na napapaloob sa hiwaga ng buhay, kung saan nga ang koneksyon ng tao sa Diyos ay laging magpapatuloy at magpapatuloy, anuman ang kaganapan na magiging dahilan kung paano ang isang mag-aral ay darating ang panahon na panglulum, ang panahon ng pagkatakot, sapagkat nariyan pa kayo sa katawang laman, na kung saan ang katawang iyan ay maraming nadarama. Nariyan ang kasiyahan, nariyan ang kalungkutan, nariyan ang pagkatakot.
Yan ang mga natural na damahin ng isang katawang laman. Kung kaya nga, ang isang pananampalatayang makalangit na lagi na'y naroon ang pag-ibig, naroon ang kababaang loob, naroon ang tunay na paggawa, ay kinakailangan ngang ang isang tunay na mag-aaral ang mga bahaging iyan o ang mga katangiang iyan ay mananatili sa inyo sapagkat kayo ay matagal nang inaaralan. Kung kaya nga kayo ay nagkasama-sama sa loob ng iisang paaralan, bagamat nahahati kayo sa iba't ibang lugar, ngunit kayo ay pinagbuklod upang sa gayon makapagpatuloy pa rin kayo ng inyong mga sinumpaang tungkulin at sa pagkakabuklod niyong iyan, iisa ang inyong layunin. Ang inyong mga espiritu ay dumuon sa iisang kaharian na tinatawag ng paraiso, kung saan ang hinahangad nga ay ang makapiling ang Ama. At kung ninanais niyong makapiling ang Ama, kinakailangan niyong magbata sa kapatagang lupang ito at kung paano ang katawang lamang yan ang magsisilbing pagsubok sa inyong katatagan. Nawa ay manatili kayo at masupil ninyo ang tawag ng sanglibutan na naging dahilan kung bakit ang tao ay naroon sa tinatawag na kagulumihanan ng kanyang kaisipan, naroon at dumarating sa kanya ang kapanahunan na naroon tinatanong niya sa kanyang sarili, mayroon bang Diyos na tumutunghay? Mayroon bang isang Diyos na lagi bang pumapatnubay sa tao at bakit nagaganap ang mga bagay na ito? Aking mga minamahal na mga kapatid, kinakailangang supilin ng tao ang tawag ng lamang iyan sapagkat naroon ang pagtatagumpay, naroon kung paano nga ang mananaig ay ang Espiritu na tunay nga na siyang laging nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos sapagkat ang katawang lamang ito ay bihisan lamang ng isang Espiritu at ang Espiritu niyo ang siyang tunay na gagawa at hindi mananaig ang katawang lamang yan sapagkat ang Diyos ninanais niya na ang bawat kanyang nilikha ay tunay nga na makaligtas sa maraming bagay na nagiging dahilan ng pagkagupo ng tao sa kapatagang lupang ito, kung saan nariyan ang tinatawag na kakirutan ng laman o karamdaman. Nariyan ang kahirapan, kagutuman ng katawang lamang iyan, na tunay nga na nagiging dahilan kung bakit nagkakasala ang tao mula pa noon at sa kapanahunan sapagkat naroon ang kagutuman ng laman na di bagat ibinibigay ng Diyos ang kaparaanan kung paano mabubuhay ang tao. Ngunit dahilan sa ang tao ay naghahangad ng mas higit sa kanyang kakayahan, ng mas higit sa kanya ipinagkakaloob, kung kaya naroon at dumarating sa kanya ang tinatawag na pagkakasala. Sapagkat kung ang tao ay kumakalam ang tiyan ng iyan, nakagagawa siya ng hindi karapat-dapat. Kung ang tao ay naroon sa kakirutan ng laman, naroon ang malabis na kalungkutan at maraming katanungan na tunay nga nasasagutin at ipauunawa sa tao na ang lahat ng kaganapan ay isang paglilinis. At kung kayo ay dumaraan sa paglilinis na iyan, magpasalamat kayo sapagkat nariyan pa ang maraming pagkakataon na ipinagkakaloob sa inyo na hindi nga naibigay sa iba sapagkat naroon sa kanila
ang pagkaliko ng landas. Ngunit kayo, na patuloy na nakikipag-aral at lagi na ibinababa ang maraming karunungan, naway hindi kayo matulad sa mga kaluluwang iyan na kung saan naroon ang mga damdamin na hindi karapat-dapat, ang takot ang nakapagpapahina sa isang mayroong karamdaman. Ang kalungkutan ang nagbibigay din ng kahinaan sa nakadarama ng maraming kahirapan sa kapatagang lupang ito. Ngunit, kung maunawaan lamang ng tao na ang lahat ay kinakailangang dumaan sa paglilinis at sa paglilinis na iyan, naroon ang tunay na pananampalataya na kung paano nga na ang lahat ay hindi nakaligtas sapagkat ang lahat ay makadarama ng mga bagay na dinarama ng katawang lamang iyan. Kung paano ang isang Pedro, nakita niya ang maraming bagay na ginawa ng isang Hesukristo na nasa tabi niya. Naroon pa rin. At ang pagkatakot ay dumating sa kanya. Hindi ba't kayo rin, aking mga minamahal na mga kapatid, bagamat inaaralan kayo, ay naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Ngunit ang isang patotoo ay ipinakita sa isang Pedro kung paano ngang naroon at ipinakita sa kanya na ang lahat ay maaaring gawin ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung maaari niyang iligtas o hindi ang isang tao ay magagawa niya. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyong mga kalagayan, lagi ng panghawakan ninyo na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay pag-ibig, at ang lahat ng bagay na kanyang pag-aaral na ibinibigay sa tao ay tunay na karapat-dapat at isang bahagi ng tunay na paglilinis upang sa gayon, sa susunod at susunod pang mga henerasyon, naroon ang isang tunay na mag-aaral na may kalinisan at magpapatuloy sa maraming pag-aaral at sinumpaan sa harapan ng isang Diyos na makapangyarihan. Kayo man ay sumumpa rin at nawa ang pagsumpang iyan ay patuloy niyong maisagawa habang nariyan pa ang pinakamagandang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, ang tinatawag niyong buhay na mayroong kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga, magpakasaya kayo, purihin ang Diyos sa tuwi-tuwi na, sapagkat nariyan pa kayo sa kalagayan na makagagawa pa kayo ng maraming bagay na hindi na magagawa ng karamihan, sapagkat naroon na ang pagtalikod at pagkawalan ng isang pananampalataya. Maging mabuti kayong halimbawa at umakay kayo ng marami pang nanghihina, sapagkat kayo ay may tunay na kalakasan na ipinagkakaloob lagi na ng mga banal at higit sa lahat ng isang Diyos na makapangyarihan. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa isang pag-aaral at sa isang pananampalataya ngayon at magpakailanman. Paalam. Espiritu Santo ng katotohanan. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang
ang siyang pinagkakaloob at pinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isang nagpapatuloy sa kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoong Jesucristo ngayon magpakailan paman. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Hindi kayo makaroroon sa tahanan ng dakilang Ama kung ang kabanalan ay wala sa inyong mga sarili. Hindi ninyo mararating ang buhay na walang hanggan kung ang kalagayan ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay wala rin sa kabanalan. Ito ang tinapay ng buhay, ang mabuting balita na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan. Sapagkat kung papaano ang dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan ay ipinakita kung papaano mamuhay ang isang ako upang ang kalagayan ng pagiging banal ay kanyang marating at kanyang makuha sa harapan ng dakilang Ama. At ito ay tunay na magaganap sa isang ako kung ang pagsusumikap ng bawat isa ay tumutuon sa pagsusumikap na ginawa ng dakilang Panginoon. At kung ang bawat isa ay nananampalataya ng may paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang mga bagay na kinakailangan gawin ng isang ako upang kabanalan ay inyong mahal. Pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili sa katotohanan upang kayo ay makaharap sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa papaano magaganap ang kalagayan ito? Ano ang kinakailangang gawin ng isang ako upang ito ay makamit sa kanilang mga sarili? Gawin ninyong perpekto ang inyong mga sarili upang ang kalagayan na ito ay inyong marating. Upang ang bawat pag-aaral na sa inyo ay binibigay ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Hindi madali na ito ay inyong makuha. Kinakailangan ng tunay na pananampalataya. At higit sa lahat, pagsusumikap upang ito ay makamit. Sapagkat ang sanglibutan na inyong ginagalawan o ang paaralan na inyong tinutungtungan, tunay na maraming sagabal. Marami kayong mga pag-aaral o karanasan na inyong makikita. Maraming mga tukso, pagsubok ang darating sa isang ako upang ito ay inyong makamit. Sapagat hindi madali
ang daan na itinuro ng dakilang Panginoon. Subalit, magaan ang pamatok ng dakilang Panginoon. Kung ito ay inyong bibigyan ng buhay sa inyong mga sarili, bibigyan ninyo ng pagkakataon na pumasok, maging ganap sa inyong buhay ang mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Ang lahat ng mga bagay ay magiging magaan sa inyong harapan. At kung ang bawat isa ay may tunay na pananampalataya, ng may tunay na paggawa, ng may pag-ibig, kababaang loob, kapayapaan sa inyong mga sarili, tunay na anumang uri ng mga pagsubok, mga tukso na dumaan sa isang ako, ito ay inyong malalagpasan at mapagtatagumpayan. Ang bawat mag-aaral na isinugo sa paaralan na inyong tinutungtungan, tunay na makararanas ng mga pag-aaral upang subukin ang inyong pananampalataya. Upang ang bawat isa ay matuto at magkaroon ng pagkakataon na muling mahabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At ito ay nagaganap sa aking mga iniibig ng mga kapatid, na ang bawat pag-aaral na dumating sa inyong buhay, ito ay nagiging sandata ng aking mga iniibig na mga kapatid, nagiging tulay upang kayo ay muling makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang ang daan na inyong tinatahak ay maging matuwid. At higit sa lahat, ito ay patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa bawat isang nagpapatuloy, ibinibigay ng buo ang kanilang mga sarili ng walang pag-aanilangan. Tunay na makakamit ninyo ang tagumpay. At ang mana na hinahangad ng bawat isa na ipagkakaloob ng kaitaasan, tunay na sa inyo ay ipagkakalo at ibibigay sa lahat at bawat isa. Katotohanan ng aking sabihin sa bawat isa. Ang pagbibiyaya ng kaitaasan ay nakasalalay sa inyong pagsusumikap, sa inyong pagtitiyaga, sa inyong pag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Kung ang inyong mga sarili ay nakatuon sa mga aral ayon sa Espiritu, at ipinagkakaloob ng bawat isang kanilang mga sarili ng buo at walang pag-aanilangan sa harapan ng dakilang Panginoon, ay naririyan ng kaitaasan upang ibigay ang nararapat sa lahat at bawat isa. Kung magkagayon, kung ito ay inyong nalalaman sa inyong mga sarili, naway ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Naway ito ay hindi masayang, kundi bagkus ito ay inyong mapagtagumpayan, aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat marami ang pinili, subalit kakaunti ang dumating. Marami ang binigyan ng pagkakataon, subalit kakaunti ang nagtagumpay. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo sa inyong mga sarili na nalalaman ng bawat isang kanilang mga kalagayan, naway ang kalagayan na iyan ay manatili sa inyong mga sarili. Upang sa gayon, ang bawat isa ay marating ang kabanalan na hinahangad ng kaitaasan at hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Kung magkagayon, kung ang inyong mga layunin ay naroon sa matuwid na layunin ng dakilang Panginoon, ay tunay na kayo ay magtatagumpay. At bawat pag-aaral na sa inyo ay binibigay ng kaitaasan
Tunay na ito ay inyong mapagtatagumpayan at mabibigyan ng bawat isa ng tunay na pag-aaral na siyang inyong magagamit sa pag-aaral dito sa sanglibutan nito. Magpatuloy ang bawat isa. Magpuri at magpasalamat sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, at sa bawat pag-aaral na sa inyo ay binabahagi ng kaigtasan. Sapagkat ito ang kinakailangang gawin ng isang ako upang kayo ay hindi mangaligaw, upang ang bawat hakbang ng aking mga iibig na mga kapatid ay patungo kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. At sa bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili, ang kaitaasan tunay na nagagalak sa lahat at bawat isa. Sapagkat kayo ay nananatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Sapagkat kayo ay gumagawa ayon sa paggawa ng dakilang Panginoon. At higit sa lahat, ang bawat isa ay uhaw sa pag-aaral ayon sa Espiritu, na kung saan ito ang kinakailangan na pagsumikapan ng bawat isa upang sa gayon kayo ay makarating, kayo ay makapagtagumpay sa inyong pag-aaral dito sa sanglibutan. Muli, ito ay pinagkakalo sa lahat at bawat isa. Naway ang bawat pag-aaral, mga paalalang ipinagkakaloob ng kaitaasan sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ito ay matipon at magkaroon ng buhay sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan. Muli pinagkakaloob ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag, maghari sa lahat, bawat isa, ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang kababaang loob mula ngayon at magpakilan pa. Ang inyong tagapagturo sa mga orasan at sandaling ito, Miguel Arcangel. Paalam.